Hindi ako makamove on sa kung anong malisyosong tumatakbo sa isip ko. Di ko pa rin mapigilan ang wag mapangiti habang inaayos ang sinturon ng boyfriend ko. Sabay kami napalingon sa may pintuan ng banyo nang biglang dumungaw si Tito Henry. Oh, ba't kayo andyan? Nag-blush tuloy ako. Baka isipin nito ano ginagawa namin ng anak niya. Kaloka talaga. Um, inalalayan ko lang po umihi si Jose Marie, Tito. Ah, oo nga po pa. Si mama po pala. Nauna nang lumabas si Vice. Nag-flash muna ako ng bowl. Grabe. Pinawisan ako bigla. Ganun ba? Nasa pa ba na ang mama mo? Di ko na pinakyat at kanina pa rin akyat baba. Alam mo naman ang mama mo, bawal sa kanya ang sobrang mapagod. Oo siya, tayo na sa kotse. Nakaramdam ulit ako ng lungkot. Aalis na sila. Sige po pa. Pwede po bang susunod na lang kami ni Jackie? Mag-uusap lang kami sandali. Oo sige, ibaba ko na itong mga gamit. Huwag na kayo magtagal ha at baka gabihin tayo. Sige po pa. Limungan sa akin si Vice. Malungkot itong pinapahiran ang luha ko na kanina pa gustong pumatak. Babe, sama ako. Kung pwede lang babe ko. Nakayakap kami sa isa't isa. Grabe yung lungkot na nararamdaman ko. Paano na kaya kung tuluyan na itong mapawalay sa akin? Mamimiss kita. Namimiss din kita. Sobra. Naramdaman kong ilang ulit niya akong dinampian ng halik sa buhok at noo. Hawak ng kanyang kaliwang palad ang aking pisngi. I love you babe. I love you too. Kapo namin sa nalubong ang halik ng pagmamahal at pangungulila sa isa't isa. Mariin, masuyo, at punong-puno ng pag-ibig. Isang halik na tila wala ng bukas. Isang halik na sana'y wala ng katapusan. Ramdam ko ang lungkot sa pagitan namin dalawa ni Jackie. Maski ako sobrang nabibigatan sa magiging sitwasyon namin, lalo na nang umandar na yung sasakyan namin paalis. Tanaw ko pa rin sa labas ng side mirror ang kumakaway kong girlfriend. Kitang-kita ko kung gaano ito nahihirapan sa unang pagkakataong kami ay magkalayo. Malapit na kaming makarating sa amin pero si Jackie pa rin ang tumatakbo sa isip ko. Halos milya-milya ang layo namin sa isa't isa. Unti-unti na nagkakaroon ng signal ang aking cellphone. Sunod-sunod ang text messages na na-receive ko. Babe ko, ingat kayo sa biyahe. Pagaling ka kaagad ah. I miss na kita agad. Babe, naiiyak talaga ako. I miss you. Babe ko. Agad ako nagdial matapos kong mabasa ang mga message niya. Agad din naman itong sinagot. Hello babe. Hello, babe ko. Nakarating na kayo? Malapit na po. Bakit ganyan ang boses mo? Naiiyak ka pa rin ba? Hindi ah. Tahan na babe ko. Ka na malungkot. Bakit ikaw? Hindi mo ba ako namimiss? Siyempre, miss na miss. Super duper. Magaling ka kaagad ah. Andito lang ako. Hihintayin kita. Opo babe ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din po kita. Ibababa ko muna babe ha. Papasok namin kami sa subdivision. Tatawag ulit ako sa'yo mamaya. Okay babe. Bye. Bye. Love you. Kahit papaano nabawasan ang lungkot sa puso ko nang marinig ko ang boses niya. Ilang oras pa nga lang kami nagkahiwalay, parang isang buwan ko na siyang hindi nakita. Nakakaplaning pala talaga. Ngayon ko lang napagtanto na hindi pala ganun kadali ang ganito. Miss mo na agad si Jackie, nak? Opo eh. Okay lang yan anak. Mabilis lang yung 2 linggo. Pagpasok ko ng bahay, sumalubong agad sa akin ang alaga kong si Moymoy. Napangiwi ako nang masagi nito ang sugat ko sa tiyan. Pinalabas muna ito ni mama sa bahay at tinali sa garahe kung kaya tahol ito ng tahol. Kawawa naman si Moymoy.
Alam kong na-miss niya ako kaso hindi kami pwede maglambingan. Baka magdugo ang sugat ko sa tiyan. Kasalukuyan akong nakahiga sa sofa habang nanonood ng balita. Pero ang totoo, wala naman talaga sa pinapanood ko ang aking atensyon. Walang tigil sa pagtakbo sa isipan ko si Jackie. Miss na miss ko na siya. Pakiramdam ko isang napakalaking pinitensya itong pagkalayo namin sa isa't isa. Nakakadalawang text na ako pero hindi ito nakakapag-reply. May ginagawa lang siguro. Napangiti ako nang tumunog ang aking cellphone. Si Jackie na sigurong tumatawag. Kumunot ang noo ko at nagdalawang isip akong sagutin nang malaman ko kung sino ang tumatawag. Si Bella. Hello? Bella? Vice? Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Pasensya ka na ha. Kung hindi ako nakadalaw sa hospital. Okay lang yun, Bella. Nakauwi ka na pala sa inyo. Magtatagal ka ba dyan? Gusto sana kitang makita. Ha? Di ko alam eh. Maybe 2 weeks? Tagal pa pala. Okay lang bang puntahan kita dyan sa inyo? Bakit? I mean, masyadong malayo kaya? Basta, dadalawin kita pag may time. Sige, babay na muna ha. Tawag lang ako ni Kuya. Get well soon, Vice. Yun lamang ang naging usapan namin. Naisip ko, seryoso kaya ito sa sinabi niyang pupunta siya dito? Baka naman nagbibiro lang siya. Muling tumunog ang cellphone ko. Si Jackie ang tumatawag. Hello, babe? Ayun, walang sumasagot. Sobrang excited na to. Kung nasugutin ang tawag, hindi ko pa pala na-receive call. Ay, eto totoo na to. No, babe? Kanina pa ako dial ng dial pero number busy ka. May katawagan ka kanina? Oo si Lance. Patay, nagsinungaling ako. Baka kasi magalit siya pag sinabi ko ang totoo. White lies para iwas gulo. Talaga? Sure ka, babe? Oo naman. Anyways, kamusta na ang babe ko? Okay naman. Baka kung sino-sino kasama mo dyan, ha? Wala Hindi ka gumala. Hindi. Ang tipid naman sumagot itong babe ko. Ano kaya problema nito? Halos 4 days na kami malayo sa isa't isa. At araw-araw at gabi-gabi kami nag-uusap sa phone. Pero bakit parang kakaiba ang mood niya ngayon? Ang cold. Babe, okay ka lang ba? Hindi ko tuloy mapigilang tanungin siya. Okay nga lang ako. Ikaw, okay ka na? Grabe ang cold talaga. Hindi to ang girlfriend kong malambing. Naiinis na ako. Ano ba problema niya? Okay lang ako. Okay lang ako. Sige na, babay na muna. May gagawin lang ako. Call kita later. Tagal kong nilapag ang phone ko. Bakit ba siya ganun sa akin? Ang layo na nga namin sa isa't isa tapos parang wala pang kabuhay-buhay makipag-usap sa akin. Sabi niya namimiss niya ako. Tapos ngayon ilang araw pa nga lang kami hindi nagkikita, ang cold niya na agad sa akin. Parang gusto ko tuloy bumalik na ng Davao. Nahihiwagaan lang talaga ako sa mga nangyayari. Halos na ikailang dial ako sa kanya pero number busy. Tinanong ko siya kung sino katawagan niya, sabi niya si Lance. Paano mangyayari yun, ikasama ko ang bakla naming kaibigan? Reklamo pa nga ako sa kanya kasi di ko makontak si Vice. Isa lang ibig sabihin nito, nagsisinungaling siya. Bakit naman niya gagawin yun? Meron ba akong dapat hindi malaman? Nag-wonder talaga kung sino yung katawagan niya. Isang tao lang agad ang rumehesta sa isip ko. Si Bella. Ano naman ngayon kung kausap niya si Bella sa phone? Ba't ayaw niyang sabihin sa akin? Parang hindi ko matanggap na kaya palang magsinungaling ni Vice sa akin. Ayokong makipag-away kaya hindi na lang muna ako tatawag sa kanya. Baka kasi pag-awayan namin ang ganito, malayo pa naman kami sa isa't isa. Baka huhu pa rin tong galit sa dibdib ko.
Sabihin ko na lang na busy ako sa school, tsaka na lang ako tatawag bago pumasok at bago matulog. Hindi gaya ng mga nakarang araw na mayat maya kaming nag-uusap. Ang sama kasi talaga ng loob ko. Nakakalungkot lang kasi nga 'di ba malayo na kami sa isa't isa. Tapos nangyayari pa to sa aming dalawa. Kasalanan niya naman kasi. Ba't yun nakuhang magsinungaling? Unang linggong hindi magkasama sina Vice at Jackie. Nandun pa rin ang coldness nilang dalawa. 2 to 3 times na lang din silang nag-uusap a day. Ang lungkot, di ba? Wala naman magawa si Vice kundi intindihin ang nobya. Minsan sa sobrang bagot, itinutuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa TV o di kaya sa computer. Nasa harap ako ngayon ng computer habang naktitingin sa Instagram ni Jackie. Talagang nag-stalk ako sa mga account niya sa Facebook at sa Instagram. Wala lang, gusto ko lang. Gusto ko lang malaman ang mga ginagawa niya everyday. Isa pa baka maaligid-aligid na naman sa kanya si Tom. Pag uwi ko ng Davao, babakuran ko na talaga ang girlfriend ko. Total, alam na naman ng lahat ang tungkol sa aming dalawa. Pangiti naman ako dahil wala naman akong nakitang kakaiba sa mga post ni Jackie. Napatitig ako sa last picture niyang na-scan ko. Ang ganda talaga ng babe ko. Namimiss ko na ang ngiti niya, ang cute niyang mga dimples, ang mga nagdinining niyang mga mata, at ang mapupula at malalambot niyang lips. Namimiss ko na rin ang mga lambing niya sa akin. Para hindi ko tuloy maisip, bakit ba nangyayari sa amin to? Ang ganitong tampuhan. Tatawagan ko na lang siya. Gusto ko siyang makausap. I really miss my girlfriend. Dinampot ko ang aking phone at nag-dial. Ring lang ng ring. Wala namang sumasagot. Nakadalawang dial na ako pero wala eh. Text ko na lang. Babe ko, I miss you. Please tawagan mo naman ako pag wala ka nang ginagawa. Napalingon ako nang tawagin ako ni Mama sa salas. Bakit po, Ma? Anak, may bisita ka. Nagulat ako nang makita ko ang nakangiting si Bella. Ang ganda nito sa simpleng pananamit. White blouse at black pants na naka-white rubber shoes. Naka-high pony ang hair at mild lang ang makeup. Hi, Vice. Hello. Na-starstruck ako bigla sa ganda ni Bella. Nawalan tuloy ako ng sasabihin. Oh, sige. Ipaghahanda ko muna ng merienda tong bisita mo, anak. Naku, wag na ho, tita. Nakakahiya naman ho. O, iha. Sige na. Maupo ka na. Salamat po. Pumanhik na ang mama sa kusina upang magtimpla ng juice. Sabay kami napaupo ni Bella sa sofa na naroroon. Talagang dinalaw mo ko. Ang layo nitong sa amin. Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganun. Baka pagalitan ka ng kuya mo. Ng ate mo. Hindi ah. Bumabawi lang ako kasi hindi ako nakadalaw sa'yo sa hospital. Nasa field trip kasi kami noon. Okay lang, Bella. Kasi Baka magalit ang girlfriend mo. alam mo na rin. Oo naman. Usap-usapan sa buong university namin eh. Talagang tumalon yung issue sa inyong dalawa hanggang sa school namin. Namangha ako. Please naman kumalat ang chismis. Siguro nga kasi famous ang love team namin ni Jackie. Because as far as I know, I am gay. Ganun ba? Anyway, Vice. Sorry about what happened to us. Okay lang yun, Bella. Ako nga dapat maghingi ng sorry. Ito yung unang pag-uusap namin pagkatapos ng nangyari. Bigla ko tuloy naalala ang mga intense na nangyari sa aming dalawa. Ay, magkakasala na naman ako kay Jackie nito. Dapat ko bang sabihin sa kanya na nandito ngayon si Bella? Feeling ko hindi niya dapat malaman to. Baka kung ano naman ang isipin niya eh. Lalo na alam niya ang nangyari sa aming dalawa ni Bella. Ang hirap naman pala ng ganito. Oh, heto. Magmerienda muna kayo at kukuhanin ko lang ang mga sinampay ko at mukhang uulan. Sige po, tita. Salamat po.
Huli ko na malaya na nakatitig pala ako sa umiinom ng juice na si Bella. Mag-round trip ka ba mamaya? Baka kasi abutin ka na ng hating gabi bago makauwi. Hindi, mag-check-in na lang ako. Marami naman siguro dyan, no? Dito ka na lang magpalipas ng gabi. Malaki naman tong bahay tsaka delikado lalabas ka pa mamaya. Okay lang ba sa parents mo? At sa girlfriend mo? Yun na nga eh. Pwede bang huwag na lang natin ipaalam kay Jackie na nandito ka? Baka kasi... Okay, Vice. I understand. Sorry ha, kung medyo nakakagulo ako sa inyong dalawa ni Jackie. Huwag mo na isipin yun. Salamat pala sa pagbisita.